Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Itinalagana ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang Deployable Response Groups o DRGs sa Eastern Visayas bunsod ng Tropical Depression Aghon. Ayon kay Coast Guard Eastern Visayas District Commander Commodore Romeo Pulido Jr., nakahanda na ang mga DRG at rescue asset para sa agarang pagresponde upang tulungan ang lokal na pamahalaan sa pagtiyak ng kaligtasan ng publiko sa rehiyon. Maaari namang magpadala ng mensahe o tumawag sa mga contact number na nakasaad sakaling mga ilangan ng tulong. Nitong kamakailan lang ay idinaos naman ng PCG ang inaugurasyon ng bagong itinayong Coast Guard Monitoring Station na matatagpuan sa Barangay San Rafael, Itbayat, Batanes. Layunin ng pasilidad na pahusayin ang monitoring operations ng PCG upang mas mapangalagaan ang mga teritoryo ng Pilipinas, partikular na sa hilagang rehiyon. Sa lungsod ng Quezon ay aktibong isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Strike Force ang clearing operations. Ito'y upang mapanatili ang kaayusan sa daan at hulihin ang mga hindi sumusunod sa batas trapiko, gaya ng iligal na pagpaparada kung saan ipinapahatak ito ng MMDA. Natiketan ang 43 sasakyan at 15 naman ang NATO sa isinagawang operasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, publiko pinag-iingat sa mga impeksyon ngayong tag-ulan. MMDA tinalakay ang mga aksyon alinsunod sa paghahanda sa La Nina. Kamara ipinasa ang ikatlo at huling pagdinig para sa Divorce Act. PBBM at BP Sara bumaba ang trust at performance rating. Kongreso nagpatupad ng mahigpit na protocol para sa nalalapit na SONA. LTO isinagawa ang kauna-unahang direktang distribusyon ng mga plaka. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Sinimula ng Kongreso ang pagpupulong upang magsanay sa paggawa ng mga patakaran at batas ukol sa pagsisiyasat ng mga namamahala sa gobyerno kasama ang mga opisyal at dating senador na si Antonio Trillanes IV. Ayon kay Trillanes, ang pagsasanay na ito ay kinakailangan upang maresolbahan ng pamahalaan ang mga isyong kinahaharap ng lipunan habang inuuna ang kapakanan ng bawat mamamayan. Bahagi ng pagsasanay na ito ang mga kilusang pampulitika at lipunan, adhikain ng mga mambabatas, maging ang mga patakarang pang-ekonomiya. Samantala sa paglaganap ng pagbebenta ng bata online sa mismong Facebook Marketplace ay binigyang diin ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na isa itong krimen. Paliwanag ng kalihim, ang legal na pag-aampon ng bata ay dapat na dumadaan sa proseso ng National Authority on Childcare o NACC dahil maituturing human trafficking ang iligal na pag-aampon. Matatandaan na nanawagan kamakailan si Gatchalian sa publiko na huwag nang tangkain pa ang iligal na gawain na ito dahil titiyakin ng kagawaran na papatawan ng kaparusahan ang sinumang mahuling nagbebenta ng bata sa social media. Naganunsyo naman ng Bureau of Immigration o BI ng mas mabilis na proseso sa immigration gamit ang e-gates. Ang electronic gates ay mga checkpoint sa immigration area ng mga paliparan at daungan kung saan gumagamit ng facial recognition o biometric scanning upang mabilis na makilala ang mga pasahero sa proseso ng kanilang pag-alis.
Paalala ng BI, mangyaring suriin muna ang mga spam folder at inbox memory capacity ng mga email bago pumunta sa paliparan upang makumpirma ang tala ng pagbiyahe. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, publiko pinag-iingat sa mga impeksyon ngayong tag-ulan. MMDA tinalakay ang mga aksyon alinsunod sa paghahanda sa La Nina. Kamara ipinasa ang ikatlo at huling pagdinig para sa Divorce Act. PBBM at BP Sara bumaba ang trust at performance rating. Kongreso nagpatupad ng mahigpit na protocol para sa nalalapit na SONA. LTO isinagawa ang kauna-unahang direktang distribusyon ng mga plaka. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.